dumaan lang po ako sandali dito sa inyo upang tiyakin na nga lahat ng pangangailangan ninyo, lahat ng tulong na ibibigay ng pamahalaan ay natatanggap ninyo. Dahil po, alam naman natin, kapag ganyan ang nangyari, nagkasunog at nawalan kayo ng tirahan, dapat talaga ang pamahalaan ang magsasaklolo sa inyo. At kaya po, andito po ang DSWD, andito po ang ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At siyempre, kasama po natin ang ating local government, ang City of Manila, lungsod ng Maynila, na sabay-sabay kami na naghahanap ng paraan na magtumulong. Kaya nandiyan po, galing po sa national government, meron po tayong hygiene kit, meron pa po tayong family cooking kit, meron pa po tayong binibigay na food pack, at bukod pa ron yung 10,000 na assistance para meron po kayong magamit na pera. Ang susunod po, pagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, ang susunod po, patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat itong mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan. At ang susunod ay ang DSUD, yung housing, yung Department of Housing, para mabigyan kayo ng mga building material para makapagpatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan po ninyo, hindi po aalis ang pamahalaan, hindi po aalis ang DSWD, hindi po aalis ang lungsod ng Maynila, andito po si Chorme, at hindi po aalis hanggang kayo ay handa nang makauwi ulit at mamuhay ulit ng normal. Nandito lang po kami, asahan po ninyo. Boss, bibigay tayo 30,000 per family. 30,000 pesos per family. Lahat-lahat. Hindi, sa NHA lang, bibigay kami 30,000 per family. Mayroon pa pala. Ito, nandito ang namumuno ng NHA. Meron palang pang-rebuilding, magbibigay din ng 30,000 para meron kayong para pangbili ninyo ng gamit para yun na nga, makapagpatayo ulit kayo ng inyong tirahan. Sige po. Maraming salamat po. Asahan po ninyo. Andito po kami. Hindi po kayo namin iiwanan. Hindi ko kayo nakakalimutan. Hindi kayo namin pababayaan. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Hindi ko kayo nakakalimutan. Inapunan na ako ng mga apo ko. Lola, labas na. Kasi mahirapan tayo lumabas kasi maliit ang gate. Totoo naman yan eh. Paglabas namin, hirap na hirap kami. Binuhat na nga ako ng 2 teenager na hindi ko kamag-anak. Pagtingin ko sa may sasabog. Titingin ka, makalakad ka lang, may sasabog. Di ba nakakatakot? Parang lumalabang ka na wala kang aaway. Kaya lang takot yung labas yung Diyos ko. Hindi ko naman yung apoy. Talaga, ang tindi talaga ng apoy. Mamula ako ng salpong gamit. Talagang ako wala. Pero yung mga apo ko, kasi sila, may mga anak na malalaki na, nakakuha ng mga damit. Damit lang, pero wala nang dami. Nininis ng manugang ko. Palinis na raw, wala na yung mga Pero, ang init pa raw. Apaka mo yung lupa, ang init. Hindi na namin alam kung paano namin buhayin ulit ang bahay namin. Naman, tulungan niyo kami. Kalam pa na ako na pamamang tinapo ko. Wala kayo, timot-timot kami. 1 linggo pa lang, ito. Nasunog. Saan akong tukuha? Kaya umingi ako ng tulong. Si Tente. Umingi po ako ng tulong sa inyo. Parang awan niyo na tulungan niyo po kami. Makasal pa kami sa bahay namin.
Malapit lang po kasi sa bahay namin, eh, yung sunog. Mga tatlong bahay lang po. So, hindi na po kami nakapag-ano ng gamit kasi inisip na lang po namin yung kaligtasan ng buhay namin magpamilya. Tumakbo po kami dun sa medyo alam naming hindi pa crowded yung tao. Dumiretso na po kami dun kasi dito kasi banda marami ng naghahakot na ng gamit. So, mahirap na talaga makalabas. So, ginawa namin dumiretso po kami dun sa medyo wala pang taong tumatakbo. Huwag na po namin inisip yung magsalba ng gamit. Ang lang po namin mas makalis na po kami agad. Wala pong maayos na matulugan yung mga anak ko. Kung bibigyan naman po kami ng mas maayos na bahay, bakit hindi naman po? Pero kung wala naman po, mas maganda siguro kung bigyan nila kami ulit ng ng mga materyales para mapagawa namin ulit yung bahay namin. Kami ko yung nananawagan na mamamayang Pilipino na sana patuloy po kaming suportahan sa ganitong sitwasyon namin at sana po huwag niyo po kaming paliwalain. Kung nandito po kami, marami po kami nangangailangan ng tulong niyo. Malapit na po kami sa pinangyarihan, mami. Itindahan ako, tapos maya-maya, nagkakagulon, may sunog daw. Ang bilis na nga po, hindi ko alam ng pangyayari. 3 o'clock na hapon nangyari yun, ngayon napakalakas. Lakas pala ng hangin, kaya mabilis kong falat ng hapon. Dokumento importante, yun ang repair ko para sigurado. Tapos yung ibang nilagay ko sa pagsang motor ko, kasi doon lang sa tabi ng motor ko yun eh. Yun lang po ang nailigtas ko, wala na pa yung mailigtas. Baliban doon lahat. Tunim na. So, lang po, laban po. Aso nga lang medyo nakakatakot din talaga. Kaya yung summer, din ako nangangambay. Lalo ko minsan, kanawawa ko. Pamilya ko lang yun nandoon. Medyo mahirap sa akin. Maliban po sa mga pagkain, pinansyal, pang-araw-araw. Kaya mayroong mabigyan man na ng kahit konting tulong na pang tadahis. Malaking bagay na rin po yun. Natural napapasalamat po ako sa gobyerno na rin. Begin pa, no? Ito din ang nagtutulungan. Katulad ng programa nila na marami tulungan na kapulad namin na. So time namin disaster na nangyayaring ganito, automatic na ganyan na. Kaya malaking pasalamat po. Siyempre, malaking kagaanan sa buhay namin yun. Malaking tulong, sobrang malaking tulong po talaga. Kaya nagpapasalamat kami. Binigyang action na yung pumping station. Kasi hindi naman talaga mapipigilan ng kung talagang binabaha yung lugar mo. Ang lang, mabawasan nila na hindi na ganun kataas. Buti po ngayon gawa na yung pumping station, hindi na po kami babahain, hindi na po kami makakaranas ng mga matitinding baha. Tulad nung nangyari po sa amin, nung di pa po gawa yung pumping station. Binaha po kami ng sobra, natutulog po kami mag-iinang, maano na lang po namin, basa na yung likod namin, wala na po kami na iselbang gamit. Maraming salamat po kay Pangulong Bongbong sa mga tumulong po na maipagawa ang pumping station. Hindi na po kami sana bahain. Wag na po kami sana masalanta ng sobra-sobra. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Pangulo, ang utos niya sa amin is paganahin yung mga pumping station na hindi gumagana. At itong sunog apog ang isa sa mga pinakamatagal na hindi na gumagana. And kawawa yung mga kababayan natin dito. No? At yung galit nila, dahil nga dati nung wala pa to, hanggang dito lang ang baha, nung natayo to, tapos hindi gumana, umabot hanggang bewang, hanggang dibdib yung baha. No, so, ano naman ang i-expect natin, di ba? Sa mga kababayan natin, yung galit nila, yung inis nila. So, kailangan talaga, yung mga ganitong klaseng mga project, ayusin naman ng tama. No, gawin naman ng tama. At siguraduhin na gumagana para naman matulungan yung mga kababayan natin dito na kada tag-ulan na lang, binabaha. So, ngayon, gagana na, talagang nagtulungan tayo, gagana na yung 3 bomba ngayong araw na to. At nakipag-usap na rin ako kay Chairman Don, kay General Torre, na after nito, finally, matuturnover na natin sa MMDA. Kasi sa tagal ng panahon, 6 na taon, hindi ito turnover sa MMDA kasi nga hindi gumagana. Ina-assure natin ang mga kababayan natin na tuloy-tuloy ang pag-maintain natin dito, paggana, at lahat gagawin namin para kahit paano maibsaan ang pagbaha dito. Kasama ng MMDA at ng City of Manila. Ang laki po ng coverage area nito. Kayo no, connected tayo sa Backup na tayo.
So, tininabaho natin ito mula nung November. Sinimula nung November. Ngayon, pwede na pinalitan yung mga electrical equipment, lininis lahat ng mga tubo, nag-desiltation sila doon sa ilog, pati rito sa loob, para naman mabawasan yung basura. Dahil ang nangyari, madalas na mangyari, pag nabara ng basura yung bomba, siyempre, may ipit yun, nasusunog yung mga electrical equipment. Kaya pinaltan lahat at inayos ng mabuti para naman after 6 years, 2020 ito inaugurate. After 6 years lang, naging maayos ulit. Kaya mabuti na lang dahil ang laki, lalo na itong area na ito sa likod ninyo. Itong area na ito, malalim yan Kaya mabilis mabaha. Kaya nandito si Mayor Isko. Ito si Mayor Isko dahil matagal na niyang dinireklamo ito at sinama natin para makita naman niya na naayos na. At tingnan natin pagdating ng tag-ulan, pag effective, dahil sa ating palagay, sa design niya ngayon, pwede na. Kaya mabuti, naayos natin, nagkakaproblema, rineklamo po ng tao, tinignan po natin, pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin.